Ang vlog natin for today ay hango lang sa isang vlogger sa YouTube. Okay? So gagawin natin kasi may nakita ako dito na ang sabi dito ay Harry Roque nagpalusot. Tao sa likod ng full buron video, kilala na. So itong video na to ay na-inspire ako dito sa kanyang ginawang video na to at sa thumbnail niya na nakakaaliw talaga. So mapapansin naman natin dito na ang hugis ng kanyang noo ay halos pares at alam naman natin na ang video na to ay galing doon sa full buron, di ba? Na nag-viral nung nakaraan nung pinalabas sa mismong araw ng SONA. Okay, para siraan si PBBM. Okay, at inihalan tulad ng vlogger na to. Eto, kung makikita ninyong noo at noo doon sa fake video ni PBBM. So, ang sabi niya dito, Harry Roque, ang engot ng palusot aktor ng Pulburon video na huli na. O, patanong yung kanyang thumbnail. Okay, title, sorry. So, ngayon, okay, ayan, pag-usapan natin yung pag-raid sa mismong bahay nitong si Harry Roque at protector pala siya ng Pogo. Okay? So, panoorin muna natin yung balita sa News 5. Okay, bago natin pagpatuloy yung mga ating pagtalakayin yung mga topic natin for today. So, let's go. Arestado ang dalawang big boss umano ng mga Pogo sa raid kaninang umaga sa Tuba, Benguet. Pogo big boss. Yan ang sabi sa Tuba, Benguet. Okay? Saan ito? Sa bahay mismo ni Harry Roque. Okay, tuloy pa natin. Isang bahay na nasa liblib na bahagi ng Tuba ang sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime. Actually, na-vlog ko na to sa akin nakaraang video kahapon. Pero ngayon ay ating pagsasama-samahin yung mga update ni Harry Roque kasi si Harry Roque dito ay nagbigay na ng detalye or ng message sa publiko kung ano yung gagawin niya. So tuloy pa natin, mamaya aalamin natin kung ano yung sinabi ni Harry Roque patungkol dito sa kanyang kinakaharap na problema ngayon. Tuloy pa natin. Crime Commission o PAOK. Dito inabutan ng dalawang Chinese. Isa sa kanila ang nagpakita ng working visa habang ang kasama niya ay walang naipakitang kahit anong dokumento. Ito tulad sa noo ng fake video ng vlogger. Ni Maharlika. Ayon sa source ng News 5, konektado ang dalawa sa mga Pogo sa Tarlac at Pampanga. So, konektado ang Tarlac, Pampanga, tapos ngayon nasa Benguet na. Kung saan sila naaresto ay pag-aari umano ng isang dating mataas na dito, opisyal sa ng News 5, gobyerno. hindi nila pinangalanan, pero mamaya sasabihin ko sa inyo na bahay talaga yun ni Harry Roque. Tuloy pa natin. Dadalhin ang mga inaresto para sa kasunod na investigasyon. Okay, ayan. So ito yung sa News 5. Sabi dyan, big boss ng Pogo. Pero dito, ay papakita ko sa inyo, sabi dito ng DZRH News, sabi dyan ay, look, bahay ni Attorney Harry Roque. Sabi doon kanina, Pogo big boss. Ngayon dito nakalagay, bahay ni Attorney Harry Roque sa Pinewoods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet. Pag Pinewoods, di ba? Mayayaman yan. Saan galing ang pera mo, Harry Roque? Comment nyo nga sa comment section. Saan galing ang pera ni Harry Roque? Okay, sabi dito, sinalakay ng mga otoridad. Dalawang Chinese national na datnan sa operasyon. Yan yung dalawang national Chinese. Dalawang Chinese national ay Pogo Big Boss, sabi nung News 5. Okay? Pero alam nyo ba, bago yan magka-issue, gusto ko munang, di ba? Gusto ko munang maging para maging fair tayo dito. Gusto muna nating pakinggan yung sinabi nito ni Harry Roque nung nakaraan. Kasi nagsabi ito si Harry Roque na hindi siya kasali, di ba? Pakinggan muna natin yung kanyang naging pahayag bago lumabas ang issue na ito. Ito matagal na to, July 11 pa to. Pero pakinggan muna natin yung kanyang sinabi. Tuloy natin. Magandang gabi po sa inyong lahat, ha. Webes na naman, kaya eto na naman tayo sa Spokes Hour. Bago magkabistuhan, tuloy na natin. Hindi ko naman po gawain na ginagamit ko ang Spokes Hour para depensa ng aking sarili. Nagawa ko naman po yan kahapon nung ako po ay nag-broadcast. No? At sinabi ko,
yung tatlong bagay, no? Una-una, hindi po ako naglabi para sa illegal na pogo. Hindi daw siya naglabi para sa illegal na pogo. O, ayan ang sabi niya. Nawawala signal. Wait. Okay, wait. Papahinaan lang natin ng quality. Okay, medyo mahinang signal sa ngayon. Okay, ulitin natin. Ulitin natin na. Magandang gabi po sa inyong lahat Webes na naman, kaya eto na naman tayo sa Spokes Hour. Hindi ko naman po gawain na ginagamit ko ang Spokes Hour para depensa ng aking sarili. Nagawa ko naman po yan kahapon nung ako po ay nag-broadcast, no? At sinabi ko yung tatlong bagay, no? Una-una, hindi po ako naglabi para sa illegal na pogo. Dahil nung nagpunta po ako kay Chairman Tenco, siya na mismo nagsabi, hindi po ako humingi ng lisensya. Humihingi lang kami ng abiso na kung pwede bayaran ng gifts yung pagkakautang sa PAGCOR dahil na-dispal ko nga yung pera ng Lucky South. Ang kasama ko po si Cassie Ong na aking kakilala na service provider ng Lucky South, pero siya po ay taga Whirlwind Corporation na naging kliyente ko sa dalawang kaso. No? At pangatlo ay wala po akong illegal na pogo na rin-represent dahil yung panahon na nagpunta po kami kay walang illegal, pero bakit nagpapatuloy ka ng mga dalawang Chinese national at yung isa doon ay wala pong maipakitang dokumento. kahit working visa, illegal siya na nandun. Bakit mo pinapasok sa loob ng bahay mo? Nag-aano yun doon? Big boss pa man din ng pogo. Di ba? Bakit lagi naglo-loading? Ng Lucky South, pero siya po ay taga Whirlwind Corporation na naging kliyente ko sa dalawang kaso. No? At pangatlo ay wala po akong illegal na pogo na rin-represent dahil yung panahon na nagpunta po kami kay Chairman Tenco, illegal po ang Lucky South. Pero alam niyo po, kahapon, ano bang sinabi ni Chairman Tenco? Sa totoo lang po, ako'y nagulat. Dahil kahit papano ay walang palabok itong si Chairman Tenco. Ang sinabi lang niya, unang-una, nagpunta ako sa kanyang opisina noong July 26. Tama po yung petsang yon, nasa kalendaryo ko rin yan, 2023, para humingi nga po ng rescheduling of payment. Kasi tinutulungan ko yung Cassie Ong na taga Whirlwind na service provider po ng Lucky. Pag sinabi pong service provider, lahat po ng serbisyo na kinakailangan ng Pogo dahil mga enchik sila po ang gumagawa. No? Kasama na yung pagpapaupa at kung ano pang serbisyo na kinakailangan nila. Now, ang sabi kasi ni Cassie at kinuwento naman po yan ni Chairman Tenco sa Senado, di umano, na-dispalkuhan sila dahil yung pera na mahigit kumulang kalahating milyon ay para sa PAGCOR na ibinigay doon sa isang dedikonanan, di umano ay hindi po nakarating sa PAGCOR. So, malinaw po hindi po ako nag-pressure. Ako po ay nakikiusap bilang isang abogado at ang kliyente ko po talaga si Cassie Ong na aking pagkakakilala ay taga Whirlwind. Nag-follow up po ako 5 beses. 2 beses hindi na isagot. No? Pero isang beses, tinanong ko lang ano pa yung kulang ng dokumento at kailangan naman po gawin yon para hindi mapahamak din ng Whirlwind. No? Dahil pag wala po silang lisensya, mananagot din ng Whirlwind. So yan yung panig dati ni Attorney Harry Roque. Pero dito, ang sabi, ayan. Ito, pakita ko muna sa inyo. Ito yung kanina sinasabi ng vlogger. Yung kanyang pareho daw nung sa pulburon video. Sige nga, kayo mga musika kung magkapareho, kung magkamukha ba talaga. So yan, makikita natin Ayan, asa na yung picture kanina. Ito rin natin Ito yung kanyang noo. Pero parang malapit din naman. So, ayan. Ayan. Kung makikita ninyo, magkamukha ba silang dalawa? Yung noo. Kasi sa AI, possible mapalitan yung mukha pero yung ibang bahagi ng iyong part ng tainga, mata ay mahirap palitan, 'di ba? Sa buhok kaya palitan din yan Okay, so ito pa. Ngayon, naglabas siya ng pahayag. Ang sabi niya dito, naglabas siya ng pahayag dito si Harry Roque tungkol doon sa bahay na ni-raid niya. Ang sabi dito, they want to ruin me. Ayan na they are suppressing me by linking me to Pogo. Yan, nililink daw siya sa Pogo. Di ba? Paano ka nga hinding ililink? Andun yung big boss ng Pogo sa loob ng bahay mo. Ano ang ibig sabihin yan, Harry Roque? Magpapalusot ka na naman ba? Ngayon, ang sabi niya dito, they invited me to the Senate. Very good. Dadalo po siya sa Senate. Para may nabasa ako
coming July 29, siya dadalo. Ngayon, 29 na to ngayon. I'm not sure I'm not sure kasi may nabasa ako earlier. Sabi niya, basta ganito. Sabi niya, I'll give you a teaser. Bibigyan daw ng teaser at I will really expose who the protector of Pogo is. Ayan na. Malinaw na sabi ni Harry Roque, i-expose niya, laglagan na ba to? Nilalaglag na niya. Okay? Ilalaglag niya na kung sino talaga ang protector ng Pogo, meaning simula't simula pa lamang, alam na po ni Harry Roque kung sino talaga ang protector ng Pogo, pero nakatahimik lang siya. Ngayon, sino kaya ang ituturo niyang protector ng Pogo? Comment nyo nga sa ating comment section. Ayan. Ngayon, ang masama pa nito, paano kung baliktarin ito ni Harry Roque? Baliktarin. Ang sabihin, si PBBM ang protector ng Pogo. Alaka. Tinutulungan ko lang ang dalawang Chinese nandun sa bahay kasi nga tinitimbog na sila ni PBBM. Ayan na. Paano kung gano'n ang sabihin, di ba? Hinuhuli na sila ng mga otoridad. Kaya, ganon. Diba? Yun ang, baka possible, balik na rin ito ni Harry Roque at ang sabihin na Pogo Protector ay si PBBM. Sana, hindi ganon na mangyari, diba? Pero kung ganon man na mangyari, maglabas kayo ng ebidensya, Harry Roque. Kakampihan kita. Kung yan ang sasabihin mo sa korte, kung yan ang sasabihin mo sa Senado, sa Senate, hearing, kakampi ako sa iyo kasi yun ang tama. Kung may ebidensya ka. Ngayon, kung wala kang namang ebidensya at magsasabi ka lang naman ng kung sino-sinong tao na wala namang kwentang sasabihin mo na wala kang ebidensya, doon tayo sa tama, di ba? Ngayon, ang tama, huling-huli na ng mga mata natin. Huling-huli na, nasa media na. Naka-post na sa media. Naka-post na sa News 5, sa DZRH, sa GMA. Ang sabi, Pogo Big Boss nasa loob ng bahay mo. Okay? So ngayon, kakampi ako sa iyo, kakampi yung taong bayan sa iyo, kapag may ebidensya ka kung sino ang protector ng Pogo doon sa ilalabas mong teaser na sinasabi mo at i-expose mo kung sino talaga yung totoong protector ng Pogo. Okay? Ang sabi pa dito, former presidential spokesperson. Okay, wala na to. Okay? Ano pa tayo ng iba pa? Okay, ayun. So ito, pakita ko lang sa inyo muna, nalimutan ko sa pakita sa inyo kanina. Ito yung bahay nga pala na ni-raid. Ito yung bahay sa Benguet. Ito kasi, mamahaling bahay to, milyon to. Pero saan galing ang pera mo? Okay, tuloy pa natin. Then ito yung babae, ang pangalan si Wang Keping. Okay, ganda ng pangalan Wang Keping. Ang violation niya ay 2. Then, ito yung lalaki, si Con Moyor. Hindi ko lang basa dito. Okay, then, overstaying, 3 ang kaso niya, 3. Okay, ayan. Ngayon, paano mo ito mapapaliwanag, Harry Roque, sa ginagawa mong ito? Kaya pala, napapansin niyo, gusto ko lang isingit ito. Kaya pala, napapansin niyo, tuloy-tuloy yung paninira nito ni Harry Roque. Okay, di ba? Pilit na sinisiraan ito si PBBM about sa pulburon, magnanakaw, patas ang bilihin, di ba? Kung ano nung sinasabi, paninira nito ni Harry Roque. Di ba? Ang dami niyang paninira tungkol kay PBBM. Yung pala, gusto niya palang pabagsakin ang Marcos administration para maibalik ang Duterte administration at maibalik din yung Pogo, maisalba. Ngayon kasi, naban na. Di ba? Kaya naghahabol sila ng oras. Yun yung nakikita ko. Lahat naman tayo may opinion, di ba? Naghahabol sila ng oras para mapabagsak ang Marcos administration. Sabi nila, di ba? BBM resign. BBM resign. Pinag-resign nila si BBM para nga naman sila yung umupo kasi Vice President po si Sara, uupo siya. Ngayon, kapag umupo na siya, babalik yung Pogo kasi sila na yung presidente. Di ba? Kaya lahat milyon-milyon ang ginagastos siya pabalik-balik sa Amerika, 'di ba? Magpo-protesta
para lang mapapagsak si Marcos at ang bumalik na administrasyon ay Duterte, di ba? Ganon yun yung nakikita kong plano nila, di ba? Kaya pilit na nila sinisiraan itong si Marcos. Ang hindi ko lang maintindihan, di ba? Ito si Harry Roque, nagpapagamit. Alam niyo, bilib ako dito kay Harry Roque, napakatalinong tao nito. Ewan ko ba, pagdating sa money, bakit siya nagpapabayad, di ba? Alam ko, bayad nito Imposible naman na magagawa susugal mo yung buhay mo. Maninira ka ng presidente na hindi ka binabayaran. Anong saysay mo naman? Anong magpabalik-balik ka? Wala kang sasahurin? Ano ipapakain mo sa pamilya mo? Wala ka namang ibang ginagawa sa buhay, di ba? Ngayon, ang hindi ko lang maintindihan dito kay Harry Roque, nagpapabayad siya para siraan ito si presidente. Diba? Nagpapagamit siya. Yung mga bossing na nasa taas niya, tahimik lang siya, tahimik lang sila. Natatawa sila sa ginagawa ni Harry Roque, natatawa sa ginagawa kay PBBM. Tahimik lang sila. Nasaan na? Wala. Hindi lumalabas. Diba? Hindi sila nasasangkot dito. Ang nasasangkot dito ay si Harry Roque. Sinong kawawa? Si Harry Roque. Tingnan nyo. Bahay ni Harry Roque, ginawang hideout. Sinong napapasama? Si Harry Roque. Walang ibang napapasama kundi siya lang. Siya lang kasi ang nagpapagamit dahil sakim siya sa pera. Diba? Ngayon, ang payo ko lang dyan kay Harry Roque, bakit ikaw nagpapagamit? Sinisira mo yung dignidad mo. Alam mo yung tama, di ba? Alam mo yung tama. Ngayon, believe ako doon sa mga Pilipino na doon sa tama, umaanib. Nakikita naman natin, di ba? Yung pulburon video na yun, AI na AI. Hindi nyo naman laloko ang tao. Nandito tayo ngayon sa makabagong generation. Lahat ng tao alam ang meaning ng AI. Alam ng tao kung paano gumawa ng AI fake video, deepfake, di ba? Alam niya kahit hindi niya naman maloloko ang tao. Ang siguro maloloko niyo mga tao, yung mga may edad na 60s, 70s, 80s kasi yung sa kapanahonan nila walang cellphone. Pero yung mga 20s pababa, 30s pababa, hindi niya na maloloko ang tao kasi sa ngayon kasama na natin sa buhay ang AI. Kaya wala na. Ngayon, eto hindi ito AI. Yung nasa picture natin ngayon. Hindi yan AI kasi nga bahay mismo ni Harry Roque at dalawang Chinese. Ngayon, paano mo ba ito mapapaliwanag? Okay? So, yun lang for today's video. Sana subscribe na ako para sa marami pang info about sa ating bansang minamahal ang Pilipinas. So, yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng 5. Thank you so much for watching.